Okay mga katropa, for today's video welcome me vlog no. May punong-puno na ako sa doktor na to eh. Yung doktor na nag-viral, yung pagbabas na sa atin pagbabas sa atin ng mga Muslim. Kasi dok, alam mo kasi ganito yan eh. Yung sinasabi mo na mga tarantado ang mga Muslim. Tapos pakakainin mo pa ng baboy. Alam mo kasi dok, hindi ka dapat tinatawag na doktor eh. Sayang pinag-aralan mo, malaki ang pinag-aralan mo. Nakatapos ka ng doktor, hindi ka magandang uwaran ng kabataan. Kasi alam mo kasi dok, ito ganito yan kasi. Yung tapang mo, sa totoo lang masabi ko sa iyo, guys, pag-share ang video natin. Yung tapang mo dok, tapang logo lang yan sa amin. Maniwala ka, tapang logo lang yan. Yung tapang mo, yung pinakikita mo sa live dito sa social media, aywan ko lang sa katotohanan yan. Magagamit mo yung tapang mo, tapang lugaw ka lang. Pero ito mga kabady, huwag tayong magiging magpa-epekto sa isang tao lang man. Kasi yan, yung mga kapatid natin ng mga Kristiyano, ito po ay hindi ko kayo kinakalaban. So ang akin lang ay opinion lang. Itong pagbabas ni doktor sa mga kapatid niyo ng mga Muslim, kasi alam mo kasi dok, hindi mo kasi napupuna eh. Lahat ng mga kateroris ng mga Muslim naubos mo. So hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng Muslim? Kasi dito tayo hindi nakakaunawaan eh. Yung pagsasabi mo ng mga Muslim, kunting mga Muslim nadadawit, may mga teroris. Kasi alam mo kasi dok, hindi magiging teroris ang mga Muslim kung hindi dahil din sa pamamalakad ng gobyerno natin. Kasi ganito yan eh. Pag ganyan ka sa pananalita mo dok, hindi ka magiging kampiyon, hindi ka magiging, sa isip mo panalo ka na, hindi ka magiging manalo. So ang dito sa Pilipinas, na sinabi mo na walang lugar ang mga Muslim dito sa Pilipinas, huwag niyong ipagkait sa amin ng mga kapatid niyo ng mga Muslim yung lugar natin, yung bangsa natin Pilipinas. Kasi lahat tayo dito ay may karapatan. Maka-Muslim ka man, maka-Christian ka man, maka-Tausug ka man, kung anong tribo ka, lahat po tayo ay may karapatan tayo sa ating inang bayan. Itong Pilipinas, lahat po tayo may karapatan dito. Kasi ito, maka-Moro, maka-Christian, maka-Muslim, kung anong reliyon ka man, simple lang yan ang kasagutan dyan eh. Hindi tayo dapat nag-aaway-away sa ganyan na bagay. Kasi ang dapat dito sa atin, magrespetuhan. Irespeto natin yung kabilang side na may reliyon. Huwag natin bastusin yung reliyon na may reliyon. Kasi dito tayo nakakaintindihan. Alam mo kasi dok, kung may utak ka lang, may laman yung utak mo, dapat hindi tayo aantong sa ganyan na sabi mo, yung kapatid mo ng mga Muslim, masasama. Kasi lahat ng narinig ko sa mga salita mo, hindi maganda sa amin. Napakasakit talaga yung mga salita mo. So kung dito naman sa usapin pang tao, para masabi ko sa iyo, kami ng mga kapatid mo na Muslim, sa panahon ng kasagsagan Senyor Marcos, yung panahon ng martial law, hindi mo ba napupuna? Maraming buhay ng mga kapatid mo na Muslim na inutang ng Senyor Marcos sa martial law. Marami sa amin. Isa na sa bilang yung masakir kulong-kulong. Isa na yan sa bilang. Almost 3,000 na taon na matay dyan sa may mosque na yan. Maraming buhay na Muslim na inutang. Kami na mga kapatid mo na mga Muslim, wala sa amin ang paniningil. Sa tutuusin, dapat kaming maningil. Pero hindi kami naniningil. Ito lang masabi ko sa iyo dok. Sayang ka. Kasi linive mo talaga sa buong mundo kung gaano ka kabubo. Sayang, hindi lahat ng nakilala ko na Christian kagaya mo. Marami din akong kaibigan na Christian. Rinirespeto yung reliyon namin. Pero ikaw, wala kang utak, nakatapos ka. Sayang yung gasto ng pamilya mo. Kasi ganito yan kasi yung mga kapatid ko ng mga Kristiyano. Yung tapang natin, tapang ng Kristiyano at saka tapang ng Muslim, wag natin
ikumpara yan sa kung ang plano natin ay digmaan. Walang mananalo sa digmaan. Ito lang masabi ko sa inyo. Walang mananalo sa digmaan. Puro tayo talo. Puro tayo talo. Walang matapang. Ang pinakamaganda dito, pinakamagandang solusyon dito, maka-Christian ka man, maka-Muslim ka man, irespeto mo yung kapwa mong tao. Kahit saan galing yan. Kasi hindi batayan hindi batayan yung tapang natin, hindi batayan. Pero yung mga tapang natin dito sa ating inang bayan, itago natin ito. Itago natin. Kasi may time na darating yung punto na yan na magagamit natin itong tapang natin. Diyan natin makikita ang sukatan ng tapang. Pang ang ibang mga lugar, ibang country, pag inaagaw nila ang Pilipinas, diyan natin ilabas yung mga tapang natin. Huwag sa atin. Huwag sa atin ng mga Muslim, huwag sa atin ng mga Kristiyano, huwag naman sa Katoliko. Kasi ito kasi masabi ko sa iyo, Dok. Itong bayan na to, itong Pilipinas na ang ating inang bayan, ay walang pwedeng umangkin dito. Hindi pwede angkinin ng Muslim, hindi pwede angkinin ng Katoliko, hindi pwede angkinin ng kahit sino man. Kaya lahat po tayo dito ay may karapatan tayo. Hindi mo masabi. Kasi ikaw talaga, sa lahat na nakita ko na professional na tao, ikaw talaga ang pinakabastos, ikaw talaga ang pinakawalang mudo. Sa totoo lang, wala kang mudo. Ang utak mo ay toyo. Tapos sinabi mo po ng mga terrorist, ibigay ko sa iyo na sampol. Yung Iran at saka yung Palestine. Yung Iran at saka yung Palestine. Sino ba ang nagumpisa sa sigalot na yan? Ang Israel at saka Amerika. Yung kinakampiyan mo na Israeli, mga anti-Jesus Christ yan. Walang puwang doon ng Katoliko. Sa amin ng mga Muslim, may narinig ba kayo na sinabi namin na itong mga Katoliko ay ganito? Hindi. Kasi dito sa Islam, kahit anong klaseng reliyon man, ay irerespeto. Irerespeto natin. Pero ito, Dok, professional ka talaga. Pinakabobo ka. Wala kang silbi. Ang tingin ko sa iyo isang anay na nagsisimula sa sigalot. Kasi alam mo kasi Dok, napaka mo talaga napaka hina ng utak mo. Pinakamahina ka sa lahat na nakilala ko na kaibigan ko na Kristiyano. Pinakamahina ka. Paano mo nasabi na ganyan? Wow. Hindi mo ba alala? Yang aral mo yan, yung nakuha mo na pang-aral sa'yo, doktrina ng mga Espanya yan. Kasi lahat po tayo dito, lahat po yung mga kapatid ko ng mga Kristiyano, masama ang pananalita, doktrina ng Israeli yan. Doktrina, hindi doktrina ng Filipino yan. Hindi. Mashallah. Ay nako, makasabi ako sa inyo hindi maganda. Pero yung tapang mo, sa totoo lang masabi ko sa iyo, walang binatbat yan. Tapang logo ko lang. Sa totoo lang. Pinakamahina yung tapang mo. Puro ka lang salita, ewan ko lang sa totohanan yan. Kaya mo panindigan yan. Yung sinasabi mo ng mga, nako, magkasabi ako sa iyo ng masama, sa totoo lang. Tapang logo ko lang. Hanggang dito ka lang. Sa totoo lang. Pero, grabe. Okay guys, thank you po. Inano ko lang, i-counter ko lang masyadong nakakabigat ng dibdib. Pero, Dok, wag mo ipakita yung tapang mo, Dok, sayang. Wala yan. Reject yan. Tapang anay ka lang. Wala yan. Wala kang binatbat. Yung mga salita mo, hindi mo kayang panindigan yan. Pag sa katotohanan na, mag-ingat-ingat ka, Dok. Baka may time na pasukin tayo ng banyaga dito. Hindi ka lumaban. Ako. Isisigo ko sa mundong to na tapang logo ka lang. Sa totoo lang. Hindi tayo dapat mag-away-away. Magrespetuhan tayo dito. Wala sa solusyon ang away, wala sa solusyon ang digmaan, wala sa solusyon ang tapang. Ang hanapin natin dito, paano tayo makakaalis sa kahirapan na to. Kasi dito na tayo sa puntong maghihirap tayo talaga. Dahil sa pamumuno ng mga walang kwenta. Isa ka doon sa mga namumuno ng mga walang kwenta. Sa totoo lang. Okay, thank you po. Mga kabady.